Sa dili pa kita magsugod sa atong pagtuon sa Biblia, kung ikaw usa ka magtotoo diha ni Ginoong Kristo, siguruha nga ikaw nakasugid sa imong mga sala sa hilom ngadto sa Dios nga Amahan. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Diha ikaw sulod sa fellowship uban sa Dios, giniyahan sa balaang espiritu ug andam sa pagkat-on sa doktrina sa Biblia gikan sa pulong sa Dios. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. John 4:24. Kung ikaw mismo wala gayud mituo diha ni Ginoong Kristo isip imong manluluwas, ang isyu dili ang pagsugid sa imong mga sala. Ang isyu mao ang pagtuo lamang diha ni Kristo lamang. The one who believes in Him is not judged. The one who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only Son of God. John 3:18. He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. John 3:36. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, our workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Atong ablihan ang word of truth sa Ephesians 2:9. So, atong basahon ang Ephesians 2:9 sa pinulungan sa Griego. Uk ex ergon hinamei tes kauke sitai. So, isip at pag-review, ato lang tanaw ning mga klase-klaseng pulong sa pulong English faith sa gikan sa Greek ug sa Hebrew, no, nga lay daghang kayong lain-laing mga words, pero og i-translate sa English faith ra gyapon. So atong tanawon ang unsay buot pasabot og sa mga bersikulo nga naghisgot og pagtuo kung unsa gyud pasabot ana. So dili ni tanan, pero nay mga pipila nga atong ipakita dinhi, no. For example, kining word nga pistos, no. Before that, ang kining sa Ephesians sa atong previous verse, Ephesians 2:8, no, ang gigamit ani nga word nga pagtuo katong sa katong nga inactive meaning nga nagpasabot og saving faith, katong sa toy awon nato ang pistios, no, pistios, or ang lexical form is pistis. Pero kining pistos is synonymous gyapon ni, no. Unya balik katong pistios, no, mao to gigamit sa Ephesians 2:8 nga pasabot sa saving faith. Unya sa active meaning niya, katong pistes nagpasabot og doktrina. Ang active mo to ang saving faith. Ang passive meaning nagpasabot og doktrina. For example, kanang diha mabasa nato diha sa Hebrews 4:3, Hebrews 4:11, o Romans 4:20 nga nagpasabot na siya sa sa pagtuo. Wala ka na nagpasabot sa saving faith. Og napoy kaning faith nga makita nato diha nga faith nga usa ka sistema sa attribute. Unsa man ang attribute? Attribute
the attribute is faithfulness or reliability, no? Makita to diha sa Titus 2:10 og 2 Thessalonians 1:4. Unya ang word of faith gigamit usab sa pulong. Ang pasabot is doktrina na diha sa Galacia 1:23, 2 Pedro 1:5, 1 Timoteo 1:19, 1 Timoteo 4:1, 2 Timoteo 2:8 og daghan pa, no? So mubalik ta kining word nga pistos, gikan ni siya sa classical Greek, no? Nga similar ni sila sa katong pistio or pistis, no? Nga kining ang prubot pasabot aning pistos is mo ni siya someone who is trustworthy, no? Synonymous for faith in Christ. It is used for doctrine, for someone who is trustworthy. So napoy laing pinulungan sa Griego, no, nga ang nagpasabot to persuade, to win over, or to obey. Mao ni siya sa active meaning, kining pistuo or pitho. Unya sa iyahang passive sense ani nagpasabot og to be persuaded or to come to believe. Nya ang perfect tense ani, ang bot pasabot is to trust, to depend, or to be sure. Unya mo ni siya nga kaning word nga kining pistos, someone trustworthy, for someone trustworthy, mao ni magdala nato balik ngadto sa pinulungan nga Hebro, nga mga pulong sa Hebro nga gitranslate og faith, no? Nga kani nga pagtuo gigamit alang sa kaluwasan imbis nga gigamit diha sa kanang gitawag keeping the law, di ba? Mao man ay daghang kanang keeping the law sa mga kasagaran sa Judaism, kasagaran ang ilang salvation is keeping the law. Pero kini atong tan-awon asa una kini gitawag nato og amen, no? Amen means to believe. Ang amen is transliteration na siya gikan sa Hebro nga ang meaning ani originally used as a prop or something to sustain or support a foundation. Ang prop ani sa Hefel stem mao mismo ang Dios, no? Nga mo siya pattern sa kaluwasan sa Old Testament. Asa to mabasa sa Genesis 15:6 nga si Abraham mituo, believe in God, and then ang righteousness is credited unto him, no? Genesis 15:6. Laing pulong kining batak, no? It's used originally for two wrestlers, one finally body slams the other. So mo ni nga to slam your trouble into the Lord. So mamingkag ay mo tanang mga problema nimo, ay ikaw na bahala ani, Ginoo. So babasan to na sa Psalms 37:3. So lain pong Hebrew word kining gitawag na to og kasa. So mo ni siya istorya sa ka rabbit, no? Kining rabbit nga gigukod sa usa ka wolf. Nya kaning kasa mura ni siya na, for example kanang naay bukid. Unya gukuro ning rabbit, musuong na siya sa nay mga buak gamay o nay gintang sa bato, adto na siya musuksok nga di masud ang wolf. So inig-suksok niya, makabato na siya og kaluwasan, safety na siya gikan sa iyang predator kining wolf. So kining word nga kasah na sa Psalms 57:1. Nga laing pulong kining gitawag nato og yakel. So mao ni siya gigamit sa pagtuo nga under pain sama ni Job o sa great pressure, no? Kanang for example great pressure ni Moses sa panahon sa dito sa Red Sea. Grabing pressure to, pressure siya nga sa mga katauhan, no? Si Job
nga mi nga grab na puno ang iyang lawas og cancer, pero siya nagpabilin ang iyang pagtuo kalig-on nga gikuhaan siya tanan, no? Gikuhaan siya tanan sa Ginoo unsa may giingon ni Job. Ang Ginoo mihatag, ang Ginoo usab ang mukuha. So mao ni siya, yakel nya kawa. Kining kawa mao ni siya, for example, nay lanot, di ba? Lanot dali kay maputol. Pero kanang lanot ug imo nang i-woven, imo nang say Binisaya ang woven na kanang kalimot ko ni Bisaya ning woven nga mga daghang lanot nga imong tapuon ug imong i-woven nga mahimo siyang pisi. So mao na siya nga mao ni ang concept sa kawa nga malig-o na siya. Ingon ana kalig-on kung ah, daghan na kaysa usa ka lanot nga makita nato sa Isaiah 40:31 ug sa Lamentations 3:25. So sa verse 9 misugod kini sa negative adverb nga uk nga pwede translate sa English or not or never plus preposition plus prepositional phrase from X ergon. Preposition X kung i-translate na to na with the result, no, plus the ablative means kining ergon is a genitive neuter plural of ergon nga kining ablative, di ba, mo ni siya gigamit isip impersonal, no, nga impersonal means used in producing the action of the verb. So unsa may sabot ni di ba dinhi meaning to si impersonal siya nga ang salvation is from God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Dili gikan sa atong mga binuhatan. Kining plural sa ergon, kining ergon works. Unya kining di ba kining X ergon kung imo ning diretso translate not by works, pero sa incomplete na sa English mo nang inig-translate mo ni imo ning pun-an og kining be verb, no, it is not by works. So mo ni gitawag sa Greek og ellipsis, meaning og baka kita na ang Greek ani makasabot na sila diretso nga para nila complete sentence ani. Pero sa kung kita ani kung i-diretso translate ni kay not by works naman, pero ang Griego ni kasabot na sila diretso, automatic sa ilang pangunahon na nanay verb. So sa ilang pangunahon na it is not by works. So mo ni gitawag og ellipsis, no, ikaw na mo supply sa verb. Unya kining phrase nga not by works mao ni siya phrase nga mi reject sa pito ka kategorya sa kining gitawag nato og salvation by works. Daghan kayo karon nga mutudlo og salvation by works nga kining Ephesians 2:9 kining phrase nga not by works gi-reject yun totally ang salvation by works. Una, unsa maning mga pa sa kuan. So mao ni siya ang pila ni sila ka buok? 1 2 3 4 5 6 7 ka mga gimmick sa kuano ubang sa mga pangunahuna sa tao nga mao kunoy ang uban mo makaluwas, ang uban faith plus works. Una kini gitawag og verbal works. Unsa maning verbal works? Kamingog repent and believe. Repent, di ba? Kamingog
invite Christ into your heart. So kini invite Christ into your heart mura bag nya di pa ba kaluwas ana. Heart meaning sa Biblia mingong usually gyud na mingong heart pangunahuna ana. Pero na po'y uban nga mingong heart gyud na. Ributan talag heart nga kasing-kasing. So tablar kag gi-invite nimo si Ginoong Kristo sa kasilyas kay ngano unsa may giingon ni Jeremiah matud pa ni kuan nga ang atong kasing-kasing maoy pinaka wicked maoy pinakalimbungan nya matud pa ni Isaiah nga atong binuhatan ay sama sa buling nga trapo nga so mao na siya nag-invite Christ into your heart tabla ra nag-invite mo si Ginoong Kristo adto sa sewerage no kamingog acknowledge Christ publicly so yung acknowledge ka nang mo siyempre dapat di kita mo acknowledge ni Ginoong Kristo sa public what problema na pero kung mao na basihan sa kaluwasan awa na di na matod pa sa Ephesians 2:9 not by works no unya come forward ah come forward ya kinanglan mo adto ka dito ari come forward adto sa altar kinsa tungwa maluwas ari come forward kay maluwas mo amo na mga binuang so kanang come forward example la kanang Romans 10:9 to 10 daghang kayong wa kasabot ana unsay but pasabot unsay but pasabot mo na gitawag nato og cause and effect kanang Romans 10:9 to 10 no ang cause ana ang faith ang result mo na ang to witness to acknowledge Christ nya sunod kini gitawag nato og ritual works salvation by circumcision mo ni sa mga sa Hudiyo nga kinanglan aron maluwas ka patuli ka no unya salvation by baptism no kailangan magpabunyag ka kay hindi ka magpabunyag di kompleto imong kaluwasan no so mao nay kuan kanang water baptism no nya mattering repetitious words ano magrosaryo balik-balik og kuan dapat Latin nga di ta kasabot no nya wala maghimaya ka Maria ana nya kay ba bilata ka nas Maria tao ra po na makasasa ra po na mingon sila si Maria kuno inahan sa Dios amo na giingon nga ignorante gid sa Ginoo kay ang Ginoo wa pagibuhat ang kalibutan o pagibuhat ang mga tao ang universe na ana ng Ginoo si Maria binuhat na sa Ginoo so si Maria wa git saan nga mahimo siyang inahan sa Ginoo inahan hinuon siya sa pagkatao ni Ginoong Kristo pero sa pagkaginoo ni Ginoong Kristo nanamo guna naa Ginoong Kristo wa pa nabuhat tanan in the beginning Ginoo na pero ang persona ni Ginoong Kristo siya unique lahi mao bitanay si Ginoong Kristo unique kay sa pagkaginoo kay Ginoo siya at the same time tao unique pud ang iyang pagkatao kay tao siya at the same time Ginoo so ang iyang parte sa pagkaginoo wa na gianak Ginoo na mismo ang gianak ra ang gipakatao mao nang pagkatawhanon ni Ginoong Kristo kay mo na gitawag nato og doctrine of hypostatic union nga nagdungan nga walay pagsagol walay na kuhaan walay na dungagan intact na siya 100% nga tao 100% nga Ginoo mo na gitawag nato og doctrine of hypostatic union nga ang pagkatao ng Ginoo nagtipo sa usa ka persona nga mao kana si Ginoong Kristo. So muingon nga si Maria inahan ni Ginoong Kristo pwede. Kay muingon kag Christ, Jesus Christ, tao man na kay Christ is manluluwas, no? Unya kanang di gyud mahitabo
nga moingon tag si Maria inahan sa Ginoo. Mao na ingog kung di ka ignorante, mao na ingong nga pagka-ignorante nga kawa may alam nga mo Ginoo na bago inahan ng Ginoo. Inahan sa pagkatao ni Ginoong Kristo, no? Inahan ni Ginoong Kristo pwede. Pero mo Ginoo way inahan ng Ginoo. Unya, kining ikatulo, kining gitawag og psychological works. For example, raise your hands while singing, walking an aisle, weeping tears of repentance, jumping jumping into the psychological hope, daghang mga gimmick ba. So mao ni mga psychological works, no, nga mga mga gimmick ba, mao ni gimmick sa mga tao nga kapuyan, haguan, tapulan, naay gift of pastor teacher pero tapulan mo kat-on Biblia. Mao lang ipaagi program, ipaagi gimmick. Mga tao ganahan mag-gimmick, ganahan man og kanang kanang lay activity ba, di ba ang ganahan ng tao og maminaw og pulong sa Dios mga lingkod kay boring kuno. Ganahan sila og naay action nga mo ni kadaghanan sa mga churches ron nga nadyo'y gimmick kay gusto mo silang daghang membro, no? Daghan ang membro mailahang ang quantity dili ang quality. Quality meaning to kung quality mo magtudlo jud ka sa insakto sa pulong sa Dios. Pero ilaha kay quality man. Mo nang instead nga 100% nga pulong sa Dios, ang pulong sa Dios 15 minutes, ang gimmick usa ka oras o duha ka oras o tulo ka oras. Mao ni siya mahitabo. Unya ikaupat kini gitawag og corporate works. So, unsa man ning corporate works? Join the church. Uy, kung di ka membro sa among church, di jud ka maluwas. Uy, kung kinahanglan pa membro ka kay di makumpleto imong kaluwasan, membro ka. Kabaw ka, ang Christianity dili ni relihiyon. Ang church og buot pin taon unsa man ning church day? Ang church dili ni siya building, dili ni siya struktura, kundili ang church is moingon tag universal church, mga tao grupo sa mga magtotoo ni Ginoong Kristo. Mao ni gitawag og church, mao ni gitawag og body of Christ, mga magtotoo sa panahon sa church age karon. Karon kay moingon kanang kung di ka membro sa simbahan, di ka luwas. Mo na ingon nga doctrine of Satan. Lain po ng corporate works. Uy, mutayting ka, kinahanglan 10%. Muhatag jud kag 10%. Adoble na mo 10%. Ngano man, kaning tithing, kung imo ning kung unsay gitanaw nimo unsay meaning gyud ani, kung imo i-translate sa English is tenth, ikanapulo. 10%. So, diha sa Malakay, sa Book of Malakay, atong panahon na, ang Israel is mo na gitawag, ang ilang panggobyerno is gitawag og theocracy. Mo sa ang theocracy? Ang ilang hari mismo ang Ginoo. Wa sila makita nga tawo nga hari di ang kaning Israel gihatagan silang taong hari kay reklamo sila ba nga nasuya sila sa ubang mga kanasuran nga makita, for example sa Egypt na Pharaoh, makita sa sa ubang na mga king. So sila kay ang ilang hari ang Ginoo, gusto sila og human king nga makita nila mismo. So gitagaan sila ang unang hari nila si Saul, King Saul. Unya pila ra ba istorya nga si Saul pulihan ni King David, King Solomon. Hantod nga mga anak na hantod nga na bungkag yun sila, no? So panahon sa theocracy kinsa may nagdumala sa Israel mo na gitawag og Judges na bitaw tay Book of Judges. Ang pinakauna nga judge si Moses. Pero si Moses mo tanang mga sugo sa Ginoo ipaagi ni Moses.
Pero si Moses tungod sa tibok gisayonan ka tibok nasod sa Israel mga 2 million Hudiyo sa Exodus generation, tanan dito yango ato yango ni mga problema tanan atong Moses. Aba to si Moses wala kagwanta ning ngayon siya authorities katungod sa Ginoo nga mag himo mag kuha siya laing judges mo appoint siya kay di na matabang niya. Sumo no daghang kayong for example sila Samson, sila Gideon, sila si Barak, daghang kayo mga kuan mo na ning mga kuan. So balik ta sa theocracy. So katong kining tithing gi-implement ni sa tanang Israel sa magtotoo ug di magtotoo. So unsa may buot pasabot ani? Kanang storehouse diha nga ingon bitaw ginawa na nga ayaw mo pangilad. So kanang muhatag kag tithing di katong atong tayma ayaw mo pangilad, meaning to say kinahanglan mo bayad mo og tax. Kay di man pwede lang unbeliever pa hatagon mo kwarta sa simbahan kay di man totoo. So kato siya across the board, magtotoo maka ug di magtotoo kinahanglan mo bayad kag 10%. More ko karon di ba? Sa imong income 10% mo na taxation na sa nasod. So karon mo na himong gimmick sa mga pastor nga mura bag manggililimos ba or kaning mga basta kay gimmick gigamit nila ni. Unya ang mga pastor naghabo gasahan pud mo gamit ani bisag nakahibaw gamiton gyapon gihibaw na sila nga taksisyon ni gamiton gyapon nila. Nga ang tinuod gyud nga concept sa giving makita na to sa 2 Corinthians 9:7 nga kung ikaw tinuod nga muhatag yun mas labaw pa na sa 10%. Kung ikaw motivated yung ka nga muhatag ka, mutabang ka nga pagpalaganap sa pulong sa Dios, bisa pag 50% o uban gali hatag tanang katigayunan aron lamang nga masabwag ang pulong sa Dios, mao na yung motivation. Pero kaning sa Malakay taksisyon ni tax ni mao bitaw di ba sa storehouse kay ano kinsa may mukuha ato. Ang mukuha ato katong mga pare, katong mga Levites. Kaya ang Levites wa man gud na sila hatagi yuta sa Ginoo. Sa 12 ka mga tribo ang Levites wa na tagai. Kay ano, ang ilahang function, ang ilahang responsibility is to maintain the word of God o pagtudlo sa doktrina. Mo nang katong 11 ka mga tribo ang ilang responsibilidad is muhatag og tax aron magpadayon tong Levites og function sa ilahang responsibilidad og tulo magud kabahin ng taksisyon. Usa na nga itabang sa publika sa panahon na sila kada tuig nga naa na sila gilaan nga kwarta para tabang sa katong pobre gyud tinuod, no? Dili po na socialism, lahi na socialism kay kining socialism for example karon puro ayuda. Gitudluan mang tawo ana og katapulan, gitudluan lang tawo ana nga dili productive. Ang ayuda asam sila mokuhag ayuda, di arrest tax. So musamot og ka pobre ang nasod. Ikaduha ang ayuda mo ni number one source of corruption kay di man mo na ma-accounting one by one. For example, pag pandemic, na uban nakadawat og kaduha, na nangamatay nakadawat gihapon. Kinsa may mukuha to? Di mga politiko. Sumo na ang mga politiko ganahan na mohatag ayuda kay dako kaayo kwarta ilang makuha sa ayuda kaysa mga project makita man sa mga tao unsa man so mo ni 10 million nga mayar man ni ana pero ayuda wa mo di jud ka account ana kay nay mga nangamatay mudawat katulo no sa i-appeal sa listahan kung nangamatay na dapat di mo na dapat makadawat pero di kadawat. Nami og 10,000 madawat o 1,000 rin madawat.
So mao na ang kining gitawag socialism nga ang gobyerno nga labi ng mga politiko ganahan mo gasto og dili ilang kwarta nga dagko ra bang mga naong ipabutang diha sa tarpaulin, no? So mao ni siya nga taxation to kanang sa malakay. Unya mingon dag corporate works anay mga church related works. Anay ubang relihiyon nga suguon mga membro pamaligya, no? Uy, mga bata po na wapoy alam halab, init kayo bisag unsay gipangsuroy ito pamaligya. Ang uban sugo og panaygon, ang uban sugo bisag unsa na lang, no? Church related works. So kinahanglan mo serbisyo ka sa kuan nga bisag kanang ikuan ka ba, manipulate ka ba? Nga uy kaluy-an ka sa Ginoo ngana bitaw tungod sa imong gibuhat. Ngana ba? So mao na siya dapat ato batayan nga ang Ginoo bisan pa og kanang sa tawagan kaning ang unbeliever gali, no? Ang unbeliever gali supplyan gali kanunay sa Ginoo. How much more nga believer ka? Bisa pag believer ka nga dili immoral believer ka. Bisa pag ano? Kita gigrasyahan sa Ginoo dili tungod nato. Gigrasyahan ta sa Ginoo tungod kun kinsa siya og unsa ang Ginoo. Dili kay sa atong binuhatan nga nagrasyahan ta. Usa ka na kaarugante kung muklaim tag kuan bisa gali mga di magtotoo tinga kang ano ni mga magtotoo dato man mas dato pa minon sa mga di magtotoo mas dato pa minon sa magtotoo ngano man na kaya ang Ginoo mo blessing na siya dili tungod kanato kun dili tungod og kinsa og unsa siya mo nay labing tinuo diha unya kalima kini gitawag og religious works, no? Being religious atong hinumduman nga ang relihiyon mao ni alas ni Satanas. Mao ni gamiton ni Satanas aron daghang kayo ma-impierno. Di ba? Relihiyon. Ang relihiyon mutudlo og salvation by works. Ang Biblia mutudlo og salvation faith alone in Christ alone. Pero ang uban nagtuo sila relihiyoso. Kasagaran ang di maluwas kining relihiyoso kay ano? Nagtuo naman sila di sila di naman sila di na ko kinahanglan Ginoo, di na ko kinahanglan og mutuo ni Kristo kay ano? Maayo na kay kong tao pero katong mga tag immoral mao yun toy maluwas kay ano? Wa man sila ilusyon sa ilang kagalingon. Di man sila mingog di ko ako nanginahanglan jud kong Kristo kay daotan kong pagkatao amo tuod jud kong Kristo. Mao yun toy maluwas. Pero katong mga religious nga mga self-righteous, mga gusto kay manghimantay sa ubang tao nga uy sikuan mauna uy sikuan ana. Maunay maimpierno hinuon kay ngano? Di naman ang mutuo ni Ginoong Kristo. Kaya ngano mutuo mo ko nga maayo mo kong tao, maluwas ko sa ako ang pagkamaayo, ana na sila. Unya lapoy uban, pangutan-on nimo. Usa kung tawag ka na ako, bay, luwas na ka bay, di? Di, kabaw, unya, rin ta maluwas, matay na ta, unya, kabaw, matay na ta. So, para ni mo, unsa bay, kuhan mas kaluwasan? Basta musunod lang ta sa 10 Commandments. 10 Commandments. Kanang, ato, hisgutan lang, 10 Commandments, unsa na, humanlon sa nato ni. So, kining, religious source, kaning mo practicing asceticism. Unsa man asceticism? For example, kada Berni Santo, mukuan ka, magpalansang, magpalapdos. Pasakitan imong kaugalingon ba? Or magpasting kag pila ka adlaw. Ang ubang tao, nagtuo sila ang fasting is naanay connection sa spirituality. Sa Biblia wa ya mo giingon diha nga ang fasting makahimo nimo nga spiritual wa ya mo na. Laay tudlo sa Biblia og kinahanglan mag-fasting. Unsa man buot pasabot? Ang buot pasabot ana
sa imong health reason, for health reason. Kay ang Old Testament gibahin na sa katulo, na spiritual, na ay moral, na apoy kanang gitawag nato panglawas. For example, sa quarantine, gituluan na ta sa Old Testament so pag quarantine sa ang fasting, wa ya mo gina spiritual connotation. Ang fasting is health reason, di ba? Ang fasting ka, lagsik mong lawas nya, hait imong konsentrasyon kung fasting ka nya, makuang ka kanang sa tawag aning gawas ang mga tuksin mo ba kay kanang mana man tudos Biblia nga aron ang kuan ba kanang for health reason. Unya sunod kining giingol na to og behavior works. Salvation by morality. Ay moral kung katao, what grabe na tawhanaw, wag yun ay sa kay patibutan na, pero ang makita nila dito ang gawas ra. Pero ang sa panghuna-huna ato, pila na kabuk girip ato, pila na kabuok gipatay ato sa panghuna-huna lang. Mo na kuan diha mo ni mga parisiyo ning uy grabe na tawhanaw, labi mo ni mga for example, labi ning politiko ka. Sus grabe tanaw sa mga tao, buutanan tawhala. Pero imong imbestigahan, uy daghan ang ano, daghan man nigbay tawhala, wa man ni negosyo. Ang negosyo ni ang kuan politika gikan wa gyud ni makaagig trabaho. Wa gyud ni makaagig negosyo. Pero ang bahay na ibayas Manila, na ibayad dito bisan asa. Nya di lang basta-basta ang bayad dagko kay milyon-milyon. Ano ko sa man ni? Buutan ra kay ning tawhana. Mao day tinga ka nga sa iyang area wa may project, so kinakurapan di ay. So mao ni nga di ni mo makita ang tao nga sa gawa pang ning salvation by buutan kay morality, wa gini kuan, wa gini trampas awan na. Mo ni siya, mo ni gi-reject sa praise nga not by works. Nya salvation by personality change. Pag mayong slag naksagaran ng ubang simbahan na testimony mingon dayon. Sa una ako ang pinaka worst sinner sa aning dapita karon nga sa mituo ko ni Ginoong Kristo, di na ko moinom, di na ko ana. mo ni gitawa personality change. Sa una ko angko libakira karon misamot ko ka libakira, no? So ubali salvation by keeping the taboo. Kaning tabu kaning huy ayaw kaog karne kay Merkulis ron. Huy ayaw kaog karne kay nagpabadlis. Ngala ba kanang kaning tabu mo ang maghimo ron na ang mga relihiyon, ang nga pangulo sa relihiyon. Huy ayaw pagsulob og kasunis kay babae ka. No? Huy bawal ang mag-short sa babae. Mo ni. Sagwa kan. Last ani kini gitawag og salvation, emotional works. Amo ni siya kaning speaking in tongues. Di pa ako luwas kay di pa ako kay speaking in tongues. Umatod pa ni Apostle Paul. Kanang speaking in tongues nya inigsulti nimo way makasabot. Nahisama ka sa noisy gong. Ya kanang gong, kanang word gong sa una. Mo ni gigamit sa kanang bitong manuruyay sa kunsa, di ba na sa atong baryo na manuroy planggana, mga sa una sa wapay mga mall ni buhol daghang manuroy, kaldero. Yung singgit to. Pero kaning atong sa panahon dito sa Israel, naani sila instrumento nga inigpatigo kani nga alingis-ngis kayo nga layo pa ka kayo, makadungog na ka nga makaingon sa ka atan na napoy nanuroy dito, ting layo ka. Ya ug duol ka alingis-ngis kayo nga bisa pag makakuha makakatch yung attention ba? Mo ni but pasabot ni Paul nga speaking in tongues nga way makasabot na hisama ka sa noisy gong alingis-ngis ka kayo. Mo na siya. Unya, mo ni mga gi-reject aning phrase sa Ephesians 2:9, not by works ang salvation. Kundili ang salvation gikan sa Dios Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So sunod na ni kaning conjunction hina
no? So ang conjunction hina introduces a purpose clause. So unsa may purpose ani? Purpose ani is makalikay ta sa mga gimmick. Katong purpose ani nga makalikay ta atong gihisgutan nato ang una sa mga pito ka salvation by works. Unya, hina plus adverb ni kaning may kay negative adverb ni not. Kung imo ning tapuon hina may mo ni usa sa pinaka strong one of the strongest nga negative emphatic yun ang pagka dili yun ana siya kaning hiname nya kaning og imo ning i-translate di ba kaning hina pwede ni i-translate nimo og that so that list so ang pinakaigo ni is kining list unsa man ning sa bote ani kining list ang meaning is with the intention of preventing something undesirable or to avoid the risk, no? Risk nga imbes kay maluwas na ta ka, dugagan nimo og alang mga salvation by works ang risgo ana hitumpawa kinon kay ngano ang reliyon moingog ang gitudlo sa relihiyon salvation plus mao lagi na ang usa ka basong tubig ug imo nang patuan og usa ka tong hilo mahilo juga kaya sama usab ana ang kaluwasan faith alone in Christ alone ang buhat ay kog maayo away problema lang buhat maayo pero ang pagbuhat maayo ayaw na ikonekta sa kaluwasan kay kung imo lang iuban kanang imong binuhatan iuban mo na sa kuha niya ang atong binuhatan sama ni mingon si Jeremiah nahisama sa buling at rapo niya mao nay atong dadon aron kita maluwas ang mahitabo ana di ta maluwas mo na giingon nga lapad ang agianan sa kahitumpawakan kay ngano nganong lapad kay ngano ang relihiyon daghan kayo mutuo sa relihiyon mangod gamay ra mutuo sa Biblia mas daghan ang relihiyon unsa may ingon relihiyon aron mo maluwas to mo ni Ginoong Kristo plus mao ni mohatag mo og ikanapo plus kinahanglan mo simba mo ana mo na lapad kayo gyud daghan magtuo nga mo na sa katapusang panahon moingon na mga di magtotoo Ginoo sige migtawag nimo Ginoo sige mamigtawag nimo unsay igo ni Ginoong Kristo panglayas mo diri wa ko kailan ninyo kay ngano ang ilang gibsaligan sa ilang kaluwasan tawag minimo Ginoo tuo man minimo usay tuo lagi ka pero hello mo to imong pagtuo kay naa may gisagulan man imong imuhang buhat 1 mo na 1 plus 1 equals 0 so hiname no unya indefinite pronoun nga nominative masculine singular of tis ang uban gi-translate tig no one pero ang pinakaigo igo yun is anyone no dili no one anyone so mao ni siya nga kinahanglan yun ato yung klaruhon ni ang kaluwasan kay mao ni pinaka-importanteng desisyon nga mahimo nato sa tibuok natong kinabuhi kay kita kani sa imong pagdawat ni Ginoong Kristo ikaw may desisyon sa imong kinabuhi hangtod sa hangtod kay ngano ang kamatayon sa tao ang kamatayon kay mao man ni pagbuwag sa lawas o sa imong kalag equals ang imong lawas kay ang imong lawas di ba ni mao ikaw ang imong tinuod nga ikaw ang imong kalag so ang ibutong talag ang kamatayon mao ni pagbuwag actually di gyud kay mamatay ana mao na sinugdanan sa eternity unsa man eternity walay katapusan so mo nang samtang buhi pa ka mo decide ka asa ko uban ko sa Ginoo o adto ko sa linaw sa kalayo umuingon ka di ka mutuo ni Ginoong Kristo ini kamatay nimo automatic yo ka ang imuhang destinasyon linaw sa kalayo di na pwede pangadjian di na pwede ampuan mohatag pa ko
Mao lagi na ang kining relihiyon kusog mo negosyo. Namatay na gali ka, negosyoon pag ka. Oy, oy, bayad mo ko kay magpamisa ta. Uy, bayad mo kay atong rosaryoan, hatag pa ka og pila ka tag 2,000 ang nobina o mangunahan diha. Mo ning reliyon, negosyo. Pero ang Kristyanismo dili ni reliyon. Ang Kristyanismo is relasyon. Relasyon sa tao ug sa Dios. Pinaagi ni Ginoong Kristo. Mo ni naka daot ani kay ang reliyon mutudlo noon sa destinasyon sa linaw sa kalayo, pero kini reliyon baya satol kayo di ta kabantay mo si Satanas mo ni nga mugamit pog Biblia pero punan lagi kung di punan kuhaan mo ito doctrine of demons. So atong last nga word kini gitawag og kaukisitay. Aorist middle subjunctive third person singular of kaukaumay. Ang atong corrected translation mao ni sa Ephesians 2:8 and 9, for you have been saved by grace with the result that you stand saved forever through faith, and this matter of being saved is not from yourselves. It is the gift from God. It is not by works, lest anyone should boast. So, subjunctive, depende lang nini mo. Subjunctive, it's a potential, no? Pwede di, pwede oo. So, unsa man mo, asa mo decide? Mo decide ba mo nga mutuo mo ni Ginoong Kristo? Ay, kamo na gyud. Ang ultimo ang Ginoo di makapugos ninyo. Kamo ra gyud. Waya mo'y mo ni gitawag og kuan. Active voice. Active voice meaning to say, walay laing makahimo ni ini kundi ikaw lamang. Pinaagi sa hilom nga paagi, moingon ka nga sa imo lang pangunahuna. Pwedeng magsige imong mata, pwede mo piyong, pwede ka bisan asa, pwede ka sa imong kwarto, pwede ka sa gawas, pwede ka mag-drive. Bisa asa ka. Sunod lamang sa less than 5 seconds, ikaw maluwas pinaagi sa pag-ingon. Amahan, address ang imong pag-ampo address sa Dios Amahan. Kag Amahan, ako karon mituo ni Ginoong Hesukristo nga akong personal nga manluluwas og akong Ginoo. Diha dayon ikaw mamahimong anak sa Dios. Hiluktoke ka na og maayo kay kana nga desisyon mao kanay pinaka-importante nga desisyon nga imong mahimo samtang ikaw buhi pa. So higala manghinaot ako nga kung nakalungog man kanini mo desisyon gyud ka, mo decide gyud ka sa pagtuo diha ni Ginoong Kristo. Daghang salamat ug ali sa tataman.